Akala ko magiging madali lang ulit ang paggawa ng BPI My Save Up, katulad ng dati. Pero habang ginagawa ko ang application gamit ang latest version ng GCash app, may lumabas na hindi ko talaga inaasahan. Kung YouTube creator ka at plano mong gamitin ang BPI My Save Up para matanggap ang YouTube earnings mo, huwag mo munang gawin ang application hanggat hindi mo napapanood ang video na ito. Dahil sa video na ito, hindi tayo aasa sa lumang tutorial o sabi-sabi sa social media. Susubukan natin mismo ang kasalukuyang proseso at ipapakita ko sa inyo ang aktwal na nangyari. Hello everyone! Welcome back sa Diosa Pearl Vlogs. Kung bago ka pa lang sa channel, gumagawa tayo ng mga updated tutorials, actual testing, at fact-checking tungkol sa YouTube, Google AdSense, monetization, at account troubleshooting. Kaya kung gusto mong laging updated sa mga pagbabago, simulan na natin. Kung matagal ka nang sumusubaybay sa channel, baka naaalala mo na gumawa na ako dati ng tutorial tungkol sa BPI My Save Up. Noong panahong iyon, naging successful ang application ko. Hindi lang iyon, naidagdag ko pa ito bilang payment method sa Google AdSense account ko at ilang beses ko ring natanggap ang YouTube earnings ko gamit ang account na yon. Dahil doon, maraming creators ang sumunod sa parehong proseso. Marami rin ang nagsabing naging malaking tulong ang tutorial na yon. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin kong dumarami ang comments at messages na natatanggap ko. Ma'am, hindi na po ako makagawa ng My Save Up. Available pa po ba ito ngayong 2026? Bakit ayaw na pong magpatuloy ng application? At dahil sunod-sunod ang tanong na ito, naisip kong hindi sapat ang sumagot lang base sa dating experience. Mas makabubuti kung tayo mismo ang magsasagawa ng panibagong actual testing gamit ang pinakabagong version ng GCash app para makita natin kung ano talaga ang mangyayari. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging malinaw. Ang video na ito ay hindi nangangahulugang pareho ang magiging resulta sa lahat ng users. Ang ipapakita ko ay ang aktwal na naging experience ko sa account na ginamit ko sa testing na ito. Posibleng magkaiba ang resulta depende sa account, verification status, or iba pang requirements. Ngayon, buksan na natin ang GCash app at tingnan natin kung gumagana pa ba talaga ang BPI My Save Up ngayong 2026. Okay, nandito na tayo ngayon sa GCash app. Ito ang latest version na available sa oras ng paggawa ng video na ito at wala akong gagawing espesyal na procedure. Susundan lang natin ang normal na proseso na ginagawa ng isang ordinaryong user. Pumunta tayo sa GSave. Makikita natin dito ang iba't ibang partner banks. At syempre, ang hahanapin natin ay ang BPI. Piliin natin ito. Sa ngayon, mukhang normal pa ang lahat. Wala pa tayong nakikitang kakaiba. Kaya itutuloy lang natin ang application, katulad ng inaasahan ng karamihan sa mga gustong gumawa ng bagong account. Pero dito ako naging mas interesado. Dahil sa totoo lang, ang inaasahan ko ay magtutuloy-tuloy lang ang proseso, gaya ng nangyari noong una akong gumawa ng My Save Up ilang taon na ang nakalipas. Kung ganoon pa rin ang sistema ngayon, dapat makapagpatuloy tayo hanggang sa susunod na hakbang. Pero hindi iyon ang nangyari. Habang nagpapatuloy ang application, bigla akong napahinto. Ito mismo ang lumabas sa screen. Ang nakasulat ay, "Sorry, we are unable to process your application and will require in-branch customer verification. For now, please visit any BPI branch to open a BPI savings account."
At ang error code na ipinakita ay DAOBE101. Sa unang tingin, baka isipin ng iba na pansamantalang error lang ito. Kaya hindi muna ako agad gumawa ng konklusyon. Ang ginawa ko, sinubukan kong i-refresh ang application. Pagkatapos ng refresh, pareho pa rin. Sinubukan kong ulitin ang proseso. At sa pangalawang pagkakataon, pareho pa rin ang naging resulta. Hindi ako nakapagpatuloy sa online application. Ngayon, mahalagang maintindihan natin ang isang bagay. Hindi ibig sabihin na dahil ito ang lumabas sa account na ginamit ko, ay pareho na agad ang magiging experience ng lahat. Pero isa itong malinaw na indikasyon na may mga users na maaaring hindi na makapagpatuloy sa online application at nire-require na ng system ang in-branch customer verification bago makapagbukas ng account. At dito nagsimula ang mas malaking tanong, bakit ito nangyayari? May binago ba ang proseso? May bagong requirement ba? O may iba pang dahilan kung bakit lumalabas ang DAOBE101? Iyan ang aalamin natin sa susunod na bahagi. Ngayon, ano nga ba ang masasabi natin sa naging resulta ng testing na ito? Una sa lahat, gusto kong maging malinaw. Ang ipinakita natin sa video na ito ay ang aktwal na nangyari sa account na ginamit ko sa testing. Hindi ito sapat para sabihing pareho ang magiging resulta ng lahat ng users. Sa case ko, hindi naging successful ang online application. Sa halip, ni-require ako ng system na dumaan sa in-branch customer verification bago makapagbukas ng account. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na tuluyan nang wala ang BPI My Save app. Hindi rin natin pwedeng sabihin na lahat ng users ay makakaranas ng parehong sitwasyon. Ang masasabi lang natin ay ito ang naging resulta ng actual testing na ginawa natin gamit ang kasalukuyang proseso. At bilang content creator, mas gusto kong magbahagi ng totoong experience kaysa gumawa ng haka-haka o magbigay ng impormasyon na hindi pa natin nabe-verify. Pero alam ninyo kung ano ang mas mahalagang tanong. Hindi kung bakit lumabas ang error, kundi kung hindi na tayo makapagpatuloy sa online application ng BPI My Save app, ano ngayon ang pwede nating gamitin bilang alternatibo? Dahil para sa maraming YouTube creators, ang tunay na goal ay hindi lang makagawa ng bank account. Ang goal natin ay magkaroon ng maayos, mabilis at madaling paraan para matanggap ang ating YouTube o Google AdSense earnings. At iyan ang mas gusto kong bigyan ng sagot. Ngayon naman, gusto kong marinig ang experience ninyo. Nasubukan mo na bang gumawa ng bagong BPI My Save app ngayong 2026? Naging successful ba ang online application mo? O pareho rin ba ang naging resulta ng ipinakita natin sa video? At kung hindi BPI My Save app ang gamit mo, anong bank o digital bank ang ginagamit mo para matanggap ang YouTube or Google AdSense earnings mo? I-comment mo sa ibaba. Baka ang experience mo ang makatulong hindi lang sa akin, kundi pati sa libo-libong creators na naghahanap din ng updated na payout method. Pero hindi pa dito nagtatapos ang seryeng ito. Sa katunayan, mas interesado akong hanapan ng solusyon ang problemang ito kaysa mag-focus lang sa error. Kaya sa episode 2, magsisimula tayong maghanap ng mga posibleng alternatibo sa BPI My Save app. Mayroon pa bang digital bank na pwedeng i-apply ng online? Mayroon bang bank na hindi na kailangan pang pumunta sa branch? At alin sa mga ito ang maaaring maging magandang option para sa mga YouTube creators na gustong tumanggap ng Google AdSense earnings? Isa-isahin nating susuriin at kung posible, susubukan din natin ang ilan sa mga ito para makita kung alin ang talagang praktikal gamitin ngayong 2026. Kaya kung ayaw mong ma-miss ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Josa Pearl Vlogs, helping Filipino YouTube creators make smarter decisions through actual testing, updated tutorials, and fact-based content. See you sa episode 2! Subscribe now